Siya ang isa sa pinakamahusay na dunker sa liga ng NBA. Ang high flyer dunker na kahit nakulang ang isang daliri ng kamay ay buo naman ng loob na dakdakan ng kanyang mga kalaban ng harapan. Huwag na huwag mong babaliwalain ang mamang ito mga idol dahil kaya niyang lumipad papuntang rim. Ito ang kwento ng isang manlalarong maraming beses na wala pero mas maraming beses bumalik. Isang buhay na patunay na ang tunay na bituin kahit ilang beses mong patayin ng ilaw, babangon at babangon pa rin para magningning. Si Gerald Green ang high flyer Skywalker walking highlight reel. Sinubok ng trade, sinubok ng mundo pero bumalik ng mas malakas. Di lang dunk contest jump, di lang spark plug scorer. Ito ang OG na hindi natapos ang hype. Ito ang kwento ng isang tunay na survivor ng NBA streets. Kaya sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang kanyang kwentong basketball. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, dahil sa isang aksidenteng pagtalon ni Gerald Green sa pintuan ng kanilang bahay suot ang singsing ng kanyang nanay ay muntik nang gumuho agad ang pangarap ng batang Gerald Green. Sumabit kasi ang kanyang suot na singsing dahilan ng pagkakaputol nito mga idol. Sa edad na 11 anyos hindi naging madaling, ngunit ang nangyaring aksidente sa kanyang daliri ang kanyang ginawang motibasyon at inspirasyon para magpatuloy sa buhay, lalo na ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na basketball player. Si Gerald Green ay lumaki sa Houston, Texas. Sa kanyang high school basketball ay nakilala agad siya dahil sa kanyang athleticism at sa mga highlight reel. High flyer kasi ang batang ito mga idol kaya na-hype siya ng gusto. Dahil sa sobrang hype niya, hindi na siya dumaan pa ng college. Diretso na siyang nag-declare sa 2005 NBA draft. At hindi naman siya nabigo mga idol dahil pinili siya ng Boston Celtics bilang 18th overall pick. At ngayon ay tatalakayin na natin ang kanya naging journey sa liga ng NBA. 2005-2006 bilang rookie, hindi agad siya naging regular rotation player. Madalas nasa bench at minsan dinadala sa D-League. Ngayon ay G-League na. Pero doon sa D-League mga idol ay nakitaan siya ng explosiveness. Nag-average siya ng 19 points per game sa isang stint. Pero pagbalik niya sa NBA ay malaking adjustment pa rin ang nangyari sa kanyang laruan. Umaverage lang siya sa kanyang rookie season ng 5.2 points at 1.3 rebounds per game. Sa kanyang 32 games yan mga idol na nilaro. Mababa ang kanyang output mga idol pero ganun pa man sa limited NBA minutes niya. Nakikita ng mga fans ang athleticism, alley-oop dunks, fast break slams at instant highlight niya. Hindi pa siya polished scorer pero promising prospect na may raw talent. Sa kanyang sophomore season, ito ang breakout year niya mga idol. Mas nabigyan na siya rito ng playing time at minsan nagiging starter pa. Umangat ang kanyang stats, nakapag-average siya ng 10.4 points per game at dito nagsimulang makilala si Gerald Green. Hindi lang bilang dunker kundi bilang young scorer. Pero ang tunay na highlight ay ang 2007 NBA Slam Dunk Contest. Siya ang nagkampiyon dito mga idol at nagdala ng isa sa pinaka-iconic dunks ever. Well, sa kabila ng kanyang magandang improvement na pinamalas sa kanyang laro ay kinailangan siyang bitawan ng Boston Celtics sa kadahilan ng 2 consecutive season na silang hindi nakakapasok sa playoffs noon. Kaya para makapag-rebuild ng roster ng Boston at makuha nila ang superstar noon na si Kevin Garnett ay nasama itong si Gerald Green sa mga players na kanilang binitawan. Kaya sa 2007-2008 ay na-trade siya at napunta sa koponan ng Minnesota Timberwolves bilang parte ng Kevin Garnett deal. Maraming players ang napunta sa Minnesota noon mga idol kaya crowded ang lineup nila. Nahihirapan si Gerald na makakuha ng consistent role. Minutes niya bumaba, healthy siya pero hindi nakakapasok. Struggled sa consistency at decision making. Kaya naman ang kanyang magandang improvement sa Boston ay biglang naudlot sa nangyaring pag-trade sa kanya. Nahirapan siya mag-adjust sa koponan ng Wolves mga idol dahil sa loaded nilang players. Kahit may flashes ng athleticism, hindi niya nahanap ang fit sa Timberwolves. Well, dahil sa dami ng players ng Wolves noon sa kalagitnaan ng season ding ito ay kinakailangan nilang ayusin ang kanilang lineup. Pero isa ito sa pagkakataon para kay Green na muling makabalik at mabigyan ng mahabang minuto sa paglalaro sa ibang koponan. February 21, 2008 nang i-trade siya ng Timberwolves papuntang Houston Rockets. Ito ang kanyang hometown mga idol, exciting na sana pero 2 weeks later, March 8 ay nirelease siya ng Rockets at naging unrestricted free agent sa off-season. Well, sumubok ulit itong si Green sa 2008 Slam Dunk Contest para depensahan sana ang kanyang titulo. Pero natalo siya kay Dwight Howard, ang kanyang iconic Superman dunk. Kahit talo, andun pa rin ang hype sa kanyang mga ginawang highlight mga idol. Well, sa off-season ay nakapirma pa siya sa koponan ng Dallas Mavericks mga idol. 38 games lang ang kanyang nailaro dito na nagkaroon lang ng 5.2 points per game. Limited minutes pa rin mga idol at hindi makuha ang re-team.
Kaya sa 2009 hanggang 2011, ito yung panahon na halos mawala na siya sa NBA radar. Naglaro siya sa Russia, sumubok din sa China, bumalik sa D-League. Pero kahit malayo sa spotlight, hindi siya tumigil. Pinakita niya na kaya niya mag-improve as a scorer at hindi lang puro dunk. Doon niya nadagdagan ang arsenal niya, jumper shooting at mas matibay na disiplina ang kanyang mga natutunan na pwede na niyang magamit pagbalik niya sa liga ng NBA. 2011-2012 season nang mabigyan siyang pagkakataon ng big comeback niya sa liga ng NBA mga idol. Kinuha siya ng New Jersey Nets late in the season. Dito parang nag-second life ang NBA career niya. In just 31 games, nag-average siya ng 12.9 points per game. Fans love his energy, instant offense at aerial show pa rin siya. Pero redemption story dahil galing siya sa overseas tapos biglang naging spark plug scorer ulit sa NBA mga idol. Natapos ang season na yun ay bigong nakapasok sa postseason ng Nets. Ngunit sa kanyang naipamalas na laro sa kanyang comeback na yun ay nagkaroon naman ng koponan ng muling nagtiwala sa kanyang laro. Hindi siya nag-stay sa Nets dahil pumirma siya ng 3-year deal sa koponan ng Indiana Pacers mga idol. Ito ay sa 2012-2013 season. Pero hindi nga lang siya naging swak sa sistema ng Pacers. Mas defensive-minded team sila at struggle si Gerald Magallanes. Limited playing time, inconsistent shooting at minsan nagiging liability pa sa depensa. Hindi siya nakahanap ng rating mga idol kaya disappointing year ito para sa kanya. Parang alon talaga ng dagat ang tinatakbo ng kanyang karera. 2013-2014 season nang i-trade siya ng Pacers at napunta naman sa koponan ng Phoenix Suns. Ito na ang best years niya mga idol. Sa unang season niya sa Phoenix Suns nang makuha niya ang kanyang career high numbers. 15.8 points per game, 40% shooting beyond the arc. Kasama ni Goran Dragic at Eric Bledsoe na nakabuo ng magandang chemistry sa Suns. Maraming highlight dunks at clutch shots. At dito ay natala din niya ang kanyang career high points versus Oklahoma City Thunder nang sumabog siya at nagtala ng 41 points. Ngunit sa kabila nito ay bigo pa rin ang Suns noon na makarating muli sa playoffs mga idol. 2014-2015 season bumaba ang minuto pero solid scorer pa rin na may 11.9 points per game. Sa Suns napatunayan niyang hindi lang siya dunker, pwede rin siyang reliable shooter at 6-man. Sa 2015-2016 pumirma naman siya sa Miami Heat. Ginamit siya bilang bench scorer at kahit hindi consistent may mga games na bigla siyang sasabog. Naging role player lang pero valuable off the bench. 2016-2017 bumalik sa Boston Celtics kung saan siya nagsimula. Hindi na prime Gerald Green pero veteran presence na may instant offense. Playoffs highlight sa first round versus Chicago Bulls, nag-step up siya big time. Nakapagbigay ng energy at shooting na tumulong para makalusot ang Celtics. Yun nga lang mga idol ay hindi rin siya nagtagal sa Celtics dahil 2017 hanggang 2020 na mabigyan naman siya ng pagkakataon na makapaglaro sa kanyang hometown team. Ito ay ang Houston Rockets. Perfect fit sa D'Antoni system mga idol. Puro pace and space at swak si Gerald bilang tirador sa tres at defense plus high energy player. 2017-2018 nag-average siya dito ng 12.1 points per game. Naging fan favorite dahil sa hustle, corner threes at highlight plays. Malaking tulong siya noong deep playoff run ng Rockets. 2018 na muntik pa nilang talunin ng Warriors. Ngunit sa huli bumaba ang role niya dahil sa rotations pero respected veteran siya sa locker room mga idol. 2020-21 season ito na ang kanyang final NBA stint and retirement. Na-trade at na-wave siya. Hindi na siya nakabalik sa NBA bilang player. Noong 2021 officially nag-retire at naging part na ng Houston Rockets coaching staff bilang player at development coach. Pero dahil mahal niya ang laro, bumalik siyang sandali sa G League bilang parang player coach mga idol. Well, hindi man ganun naging kaganda ang kanyang karera sa NBA pero tumatak naman sa mga fans ang kanyang hype sa NBA mga idol. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Gerald Green sa NBA?